Good day, everyone. Today, I am going to share with you about forgiveness o pagpapatawad. To forgive someone is not easy, but it is possible. The Bible says in Matthew 6:14-15, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins too." Diba? May kasabihan tayo na ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa kayang tao hindi makapagpatawad. Totoo yun. Totoo yung saying na yun. Ang tanong, madali bang magpatawad? Di ba ho, minsan, example na lang, nakatayo ka o nasa gilid ka, nakaupo. Minsan manaapakan ang paa mo. Di ba? Naapakan ang paa mo. Ano sasabihin mo? Paa ko yun. Masakit. Yun bang meron ka agad na galit doon sa tao, although hindi naman sinasadyang apakan ka. Nagkataon lang, ay nag-excuse me naman, pero magpapa-excuse ka, sabihin mo naman, okay lang, pero sarcastic ang pagkasabi. Di ba? Ganon tayo eh. Yan ang katotohanan ng tao eh. Huwag tayong maging plastic. Totoo yun. Totoo nating accept yun na bihira lang, hindi naman lahat, bihira lang sa mga tao na pag magkaroon ng konting alitan or sakitan ay hindi talaga magre-rest back. Normal yun na mag-rest back in a nice way. Nice way ang pag-rest back niya. Pero nandoon yung desire ng puso niya na mayroon siyang galit at mayroon siyang kinikimkim na paghihiganti sa puso niya. We can do whatever we need to do with God's power. Ang pagpapatawad hindi natin kaya kung hindi tayo lalapit sa Diyos. Sabi nga sa Philippians 4:3, "I can do all this through Him who gives me strength." Kakayanin kong gawin ito kung pupunta ako sa Kanya na Siyang nagbibigay ng aking kalakasan. Alam nyo kasi, ang puso natin at ang isipan natin, minsan kung anong iniisip natin, yun ang nararamdaman ng puso natin. Kasi, minsan, gusto natin, parang sabihin ng isip, parang ano natin na, papatawarin mo yan, yun nga ang ginawa sa'yo, marami siyang ginawa sa'yo. So, the emotions inside will become more intense of grudges, hatred. Mas lalo siyang mag-burn, mas lalo siyang kumukulo. Naiinis talaga ako dyan pag nakikita ko yan. Yung mga ganong tipo, hindi ko yan siya pinapansin kasi nakakaasar talaga, nakakasira ng araw. Yung mga ganong tipo, hindi natin yung kaya eh. We are human. We cannot do it by ourselves. We need to make a firm decision when we forgive someone. Kailangan natin mag-decide ano ang dapat kong gawin. But how we can do this? Paano natin magawa? Paano natin magawang mag-forgive sa isang tao? How we can do this to forgive someone who hurt us? By submitting our decision to God and let Him to change our hearts into a forgiving heart. Manalangin, lumapit sa Diyos, isubmit mo ang decision mo. Decision mo na i-forgive yung isang tao sa Diyos. Sabihin mo, Lord, I want to forgive him. Please reform my heart. Change my heart into a forgiving heart. Kasi hindi naman natin kakayanin kung tayo lang if we will not submit to God everything what we feel. You have to tell God everything what you feel. And you tell Him that I want to relieve from this burden by submitting yourself to Him and telling Him that you wanted to forgive that person. Kasi kung hindi mo yan sasubmit at idadaan mo lang sa limot-limot, mas lalo yang magkikimkim at bibigat ang damdamin mo. You will never see a person
what is good to him. Hindi mo na makikita kung anong maganda sa kanya kasi pag nakikita mo siya, lahat na nakikita mo sa kanya, kamalian na eh. Kasi meron kang galit sa puso. Although meron naman siyang ginagawang mabuti, pero hindi mo na yun na-appreciate kasi nakikita mo sa kanya yung ginawa niya sa iyo, parang totally blacklisted na siya sa isipan mo at sa puso mo. So, nandoon yun eh, kinikimkim mo eh. Kinikimkim mo lahat. We need to rely or depend on God. We need to live with a prayerful mindset and attitude. Kailangan natin ipagdasal yun. Huwag nating hayaan na magkaroon pa ng bahay doon sa puso mo yung pagiging makimkimin mo ng galit. Kasi hindi maganda yun sa... Alam mo ba, pag mayroon kang galit sa puso mo, it will show to your face. It will show to your physical appearance. Parang lahat galit ka. Kahit hindi naman siya kagalit mo, parang para sa'yo, kunting diferensya lang, galit ka na. Mayroon ng kahulugan sa'yo. Naaapektuhan yung buong pagkatao mo. Let God transform your mindset to be not easily offended in every unpleasant attitude. No? Sabihin mo sa Diyos na, Lord, change my mindset, change my heart, change my mind into a most understanding one. Yung parang nakakaintindi ka whatever the weaknesses of others kasi hindi ka rin naman perfect. You can also commit a mistake to someone. Hindi ka naman perfect. Huwag mong na sila lang nagkakasala sa'yo. Ikaw din naman, meron ka rin mga kamalian, meron ka rin mga nagawang kamalian sa kapwa mo. So you have to set your mindset na kailangan magiging understanding ako at kailangan hindi ako madaling ma-offend. Kailangan magiging forgiving ang heart ko. You have to submit it to God and help you to react to any situation. No? He will change your mind and help you. God will help you to refocus your mind, to change your mind into something that you can easily understand people, no, sa mga weakness nila. Kasi lahat-lahat tayo may iba-ibang weakness eh. Lahat-lahat tayo may iba-ibang attitude. Hindi naman tayo pare-pareho. So kailangan natin mag-adjust, kailangan natin intindihin ang iba. We need to respond, not to react. When we are talking about respond, we will respond with God's joy and love in our heart. It means to say that respond, para bang ang gagawin mo, instead of magalit ka sa kanya, you have to set in your mind na hindi naman niya sinasadya, hindi naman siguro niya kahit sinadya mo pa, I want to forgive her or him. Kasi ito ang dapat eh. Alam mo, if you forgive someone, it is not for them eh. It is for you. Sinaktan ka ng isang tao, okay lang. Pero, hiiyak ka, masasaktan ka, normal yun sa atin, masasaktan tayo. Pero kung kakimkimin mo yan sa buong pagkatao mo, masakit yun, mabigat yun sa isip mo. Pero mo minsan, siguro, nasaktan ka, 1942 pa lang, nasaktan ka na, hanggang ngayon, dala-dala mo pa. Hindi ka ba nabibigatan noon? Diba? You have to forgive. Release from these grudges that you have in your heart. Release it to God and tell God to help you to reform your heart, to change your heart into a forgiving heart. We need to understand our emotions. Our emotions kasi masyado yung intense eh. Pag once na na-hurt tayo, hurt talaga. Sabi nga nila, masasabi mo lang, forgive but I cannot forget. Meron na naman tayong ganun eh. Forgive kita pero I cannot forget what you did to me. Pwede ba yun? Na-forgive mo pero hindi mo nakalimutan, hindi mo kakalimutan yung ginawa na sa'yo? It means that you still have it inside your heart. If you forgive someone, forget it. Give him a chance. Give him another chance sa mind mo. But it doesn't mean na magpapaloko ka uli. Hindi. Instead, you have to counsel her na next time, huwag mo na yung gagawin kasi nakaka-open ka ng ibang tao. Alam mo ba, hindi rin maganda sa'yo yun. Yung mga ganong tipo ba, instead of, ay nako, umanda ka sa akin, babalikan kita, patawag nito,
gagantihan kita. Ganon, hindi dapat ganon eh. Hindi dapat tayo ganon. Kasi may Diyos tayo sa puso eh. We have to understand that God really want us to have a forgiving heart. Remember, God will give you ability to live beyond your feelings. Binigyan ka ng Diyos ng ability to live na beyond sa feelings mo. Hindi ikaw dapat ang minomanipulate ng feelings mo. Hindi ikaw dapat ang dinadala ng feelings mo. Dapat ang nangyayari sa'yo, ikaw yung magdadala ng feelings mo. Ikaw yung nag-a-adjust. Pag galit ka ngayon, kailangan ko, magbilang ka na lang, kailangan ko, mag-set ako, magtahimik ka lang, and pray to God, Lord, alisin mo tong galit ko ngayon. Kasi pag hindi mo ito aalisin, puputok ako. Yung mga ganon. You have, hindi mo dapat yung emotions ang ipapairal mo. We need to pray our enemies. Kailangan nating ipag-pray sila. For example, someone is hurting you. Someone did mistake to you. What you will do in Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. This is the hardest thing to do. Ito yung pinakamahirap, to forgive someone and to pray for him. No? Mahirap kayang ipag-pray ang enemies mo. But this is what God wants us to do. Ito yung utos ng Diyos eh. Kailangan nating gawin kasi ito yung utos ng Diyos. If we will not do it, we will live an unhappy life. We will live a life miserable. We will live a life without joy and love in our heart. Gusto nyo ba yung ganon? Na parati kayong may galit sa puso? Na parati kayong may kinikimkim at dinadala sa puso? Di ba hindi naman maganda yon? Mabigat yon? Di ba? In Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. No, try to compassionate. Minsan sasabihin nila, para kang hindi para kang okay lang sa'yo. Pag sinaktan ka, kaibiganin mo pa rin yung isang taon yun. Dapat lang tayo ganun eh. Because God teaches us to be kind and compassionate. Dapat ganun tayo. Do not live a life full of grudges. Free yourself from heaviness of hatred. Ask God to heal your heart. And seek forgiveness and forgive those who hurt you. Yun dapat ang sa atin. Yun dapat ang isisik natin. Guys, we need to develop a heart of compassion. We need to change our heart to a loving heart, to a forgiving heart. Because sabi in Ephesians 4:32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. You know, forgiving someone is really a hard thing to do, but it is possible. If you forgive someone, marirelieve ka for all this. You will feel yourself as if something is taken out from you, the heaviness. Kasi matutuwa ang Diyos pag forgiving ka Hayaan mo na kung hindi sila nagpo-forgive sa'yo kung nagkasala ka. But if you are also did something mistake to Him, you have to ask forgiveness to God. And tell yourself that, Lord, reform me, na hindi ko na magagawa yung dati kong nagawa. Kasi hindi rin tama yun. Sana po maintindihan natin that forgiveness is an essential part of our lives. To live a life full of God's grace, we have to forgive for those who sins against us. Thank you po. Sana may natutunan kayo. God bless everyone.